Babae, ibinenta ng magulang sa matandang bilyonaryo, pero may lihim palang magbabago sa buhay niya. Araw ng kasal, rosas na pula ang nagkalat sa sahig ng garden, mga ilaw na kumikislap sa mga dahon at isang babae, nakasuot ng puting gown, nakataas ang mukha sa ilalim ng sunglasses na hindi lang panlunas sa liwanag kundi panangga sa mga mata na hindi pa lubos na naniniwala sa nakikitang mundo. Shena, para sa karamihan, isang pangarap na nagkatotoo, proposed, engaged at handang umakyat sa altar bilang tagapagmana ng isang matikas na pamilya. Para sa ilang tao, siya ay simbolo ng tapang. Noon siya'y bulag, ngayon ay unti-unti nang nakakakita. Para sa ilan pa, siya ay sacrifice, isang piraso sa isang masalimuot na chessboard ng negosyo at kasaysayan ng pamilya. Sa loob ng 5 taon, laging naroon si Bruce, mahinahon, may ngiti na parang laging may nakareserbang solusyon. Siya ang naglagay ng shades kay Shena sa unang araw na nagkita sila. Siya ang umakay sa kanya sa gala. Siya ang nagbabasa ng mga mensahe mula sa mga mamumuhunan. Iyon ang narinig ni Shena sa kanyang panaginip at iyon din ang naging sandigan niya sa panahon ang mundo ay madilim. Ngulit sa likod ng kinang ng proposal at sa nangingiting pinapakitang taimtim ni na Silma at Berto, may malakas na pintig ng takot na hindi pinapansin ng ilan. Ang salitang deal ay hindi simpleng salita dito. Ito ang lihim na napag-usapan sa loob ng opisina ng pamilya. Ang kumpanya na pamumuhunan ng pamilya ay humihinga at may nakapag-alok na lumang bilyonaryo, isang investor na handang iligtas ang kumpanya kapalit ng isang bagay na mas personal kesa sa isang papel. Huwag agad isipin ang literal na bentahan, mas tamang tawagin itong arranged alliance, isang kasal na may malaking panig sa ledger ng kumpanya. Pinilit ng sitwasyon ang mga magulang. Nagdesisyon sila dahil sa pangamba, dahil sa obligasyon na panatiliin ang pangalan at kabuhayan ng kanilang mga empleyado. Tila naglalaro ang halaga ng pangalan at ang halaga ng anak sa parehong timbangan. Sa araw ng proposal, napaka-visual ng lahat. May camera crews, di para sa social media, kundi para sa corporate image. May mga nota na isusulat sa Memorandum of Understanding sa susunod na linggo. Bruce, mabait man sa publiko, may mga ulap sa mata kapag may nagsasalita tungkol sa pagpapalawak ng pondo. Si Catherine, best friend ni Shena, kasama sa entourage, palaging nasa gilid na may ngiting hindi lumalabas ng mata. May mga tawag sila na hindi isinasama sa grupo. May mga sulyap sa pagitan ni na Bruce at Catherine na hindi kapanipaniwala. Shena, sa lahat ng ito, ay naniniwala. Naniniwala siya dahil sa 3 bagay. Dahil sa mga taong nag-alaga sa kanya noong siya'y bulag, dahil sa mga gabi ng tahimik na pag-uusap kung saan si Bruce ang duminding sa kanya at nagpapaalala na siya'y mahal, at dahil sa paniniwala ng kanyang mga magulang na ang isang sakripisyo ngayon ay makakapagligtas bukas. Mahirap makita ang mali kapag ang puso ang nagdiriwang. Mahirap kumindat kapag ang tiwala ang nasa linya. Kung patok sa iyo ang mga kwento ng pagtataksil at pagwawakas ng ilusyon, follows natin hanggang sa dulo. I-like at i-share na kung interesado kang makita kung paano magbabago ang isang kasal dahil lang sa katotohanan. Ang pagbabalik ng paningin ni Shena ay hindi sinadyang milagro. Ito ay isang pagkakaayos ng mga medical na kondisyon, isang hindi inaasahang pagising ng mga optic pathways pagkatapos ng kurso ng therapy at operasyon. May doktor na tumigo ng prognosis. Posible, hindi tiyak. Hindi siya nag-iba ng relihiyon dahil dito. Hindi niya inangkin ang isang supernatural na paliwanag. Ngunit para sa Shena, ang mundo ay nagbukas ng parang isang lumang pelikula na sinubukan mong pag-isipan sa dilim. Biglang may kulay, biglang may hugis. Ang unang bagay na ginawa niya nang makita niya ang kanyang kamay, sa halip na ilarawan ng kulay, inamoy niya ang pabango na nasa daliri ng kanyang ina. Siya'y tumawa ng malakas at ang tawa niya ay tila kasing tunog ng paglulubog ng araw. Ang pamilya ay nagyakapan at nagluha. Minsan, sa gitna ng saya, may maliit na pag-iyak si Silma, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil ang desisyong ginawa niya para sa pamilya ay patuloy na bumabalik sa isipan. Nagawa ba niya ang tama? Berto, nakauniporme ng responsibilidad, nagsalita ng maikli at malakas. Kailangan nating maging matatag para sa company, para sa legacy.
Mabilis na naging mas masikip ang espasyo sa pagitan ni Sienna at Bruce, hindi dahil may mali agad, kundi dahil ang bagong paningin ni Sienna ay nagbigay sa kanya ng mga detalye na dati ay nawawala. Isang ngiti, isang galaw ng kamay, isang paghawak sa telepono na may ibang damdamin. Kung dati ay umaasa lang siya sa tunog at sa kirot ng isang halik, ngayon ay nagbasa siya ng mga linya sa mukha ng tao, mga bakas ng pag-iisip. Hindi niya agad ito inamin sa sarili. Nagpa siya siyang manood muna. Manood, paulit-ulit na sinabi ng loob niya bago ka mangusap. May 3 micro-flashback na bumabalik tuwing kinakatok ng pag-aalinlangan ang kanyang isip. Mga maliliit na sandali na nagpapatibay sa kanyang pagmamahal kay Bruce bago ang anumang pagbabalik ng paningin. Una, isang gabi noong madilim pa ang mundo niya, si Bruce ang nagbuhos ng mainit na tsaa at tumayo sa harap niya, tinanggal ang kanyang shades at sinunog sa ilong ang palad niya para siguraduhing gising siya. Hindi kita iiwan, sabi niya, malambing at tahimik. Pinakinggan ni Sienna ang puso niya, hindi ang salita, kundi ang paraan ng pagbigas. Doon siya nagtiwala. Doon rin siya tumitig at nag-alala kung may ibang kahulugan ba ang titig na iyon. Pangatlo, sa isang homework para sa kanilang relasyon, maayos na gabi ng pag-uusap, si Bruce ang nag-organize ng surprise voice notes mula sa pamilya at mga kaibigan. Pinapakinggan nila ang mga mensahe na puno ng pagmamahal. Nang matapos, niyakap niya si Sienna na parang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo at sinabi ng may puso, kaya nating harapin to. Ito ang dahilan kung bakit kahit may mga texts at tawag na lihim, kahit may mga sulyap, si Sienna ay nagdulot ng pasensya. Pangatlo, may isang pagkataon na si Bruce ay iningatan siya ng masakit ang ulo niya. Walang witness, walang kamera. Tahimik siyang pinapiha ng warm compress at pinamasahe ang kanyang balikat hanggang sa humupa ang hapdi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kaligtasan. Ito ang nagpapatibay sa kanya na marahil sa kabila ng lahat, may katotohanan ang sinasabi ni Bruce. Ngunit ang katotohanan ay hindi isang bagay na nabubuo lamang sa intimidad. Ito rin ay binubuo ng mga numerong hindi maikakaila, mga ulat sa kumpanya, mga log ng tawag, mga CCTV clip. At dito nagsimula ang maliit na pag-igtin na kalaunan ay lalaki. Unang napansin ni Sienna ang mga anomalya sa isang gabi nang magbukas siya ng laptop at makita sa screen ang isang email ng lodging receipt para sa isang private suite, isang check-in sa hotel na hindi kailanman kasama sa kanilang mga planong pangnegosyo. Ang reservation ay ginawa noong hating gabi, 2 linggo bago ang proposal. Ang pangalan sa receipt? May middle initial, hindi eksaktong pangalan ni Bruce, ngunit may sapat na detail para magduda. Nang tanungin niya si Bruce tungkol dito, ngumiti lang siya at sinabing, business, kailangan ng privacy minsan, at binulungan siya ng may langingit, ititater kita. Hindi naglaon, may nagsimulang magtapat ng kakaibang emosyon, mga missed calls na may maikling responses, isang screenshot mula sa isang anonymous na account ng isang sulat na kanilang pinadalhan ng gift, larawan ng 2 taong naglalakad palapit sa isang maliit na butik na kilala sa pagiging exclusive. Nang gamitin ni Sienna ang kanyang bagong paningin para tignan ang mga imahe, may isang mukha na tumatak sa isip niya, Catherine, nakayakap kay Bruce parang magkasintahan ng aura. Pumili siyang hindi agad tumawag at magtanong, pinili niyang mag-ipon ng ebidensya, hindi dahil naghahangad ng paghihigante, kundi dahil ayaw niyang mapasama ang pangalan ng pamilya niya. Hindi iyon isang maipagmamalaking pagnanais, ito ay pag-iingat. Binigay ni Sienna ang kanyang tiwala sa sistema, sa batas at sa documented proof. Kaya nagkaroon ng isang maliit na lihim na operasyon, hindi koponan ng mga professional investigators, mga kaibigan lang na mapagkakatiwala, sina Marco at Biggs. Marco ang tech, mabilis, may dalang laptop at maliit na external drives na tila may kakayahan na magbasa ng anumang log. Biggs naman ang nakakabit sa mga tao, lumalapit sa security guards, nagtatanong ng para sa archival request at nagpapakita ng papel na tila opisyal. Nagawa nilang kunin ang CCTV clips mula sa main entrance ng boutique at saka mula sa isang convenience store malapit sa hotel. Legal na paraan, sinunod ang protocol, formal request, clearance mula sa property managers. Walang illegal na pagsusurveillance, walang eavesdropping. Ang lahat ng nakuha nila ay mula sa public records o mula sa permission na ipinagkakaloob sa kanila.
Sa isang gabi, habang naghahanda ng tsaa sa maliit na kusina ng kanilang apartment, pinakita ni Marco ang isang clip sa malawak na monitor. May timestamp, 11:47 p.m. May dalawang senaryo. Una, dalawang anino ang lumalakad sa maliit na hallway ng butik. Ang isang profile ay pamilyar sa suot at gait ni Bruce. Ang isa naman may mahabang buhok. Kilala mo si Catherine. Hindi malinaw ang mukha, pero ang pagkakaugnay-ugnay ay hindi basta natural. Sa loob ng 3 segundo, may isang halik. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang pakiramdam ni Shena ay parang nanlamamig ang dugo niya. Siguro iba iyon, mahinang sabi ni Biggs, laging ang boses na halos walang emosyon pero may bigat. Siguro, may business meeting. Siguro, paulit-ulit na tugon ni Shena, ngulit may ibang tunog na pumapasok sa kanyang loob. Hindi dahil naniniwala siya sa mga bulan lamang, kundi dahil nalaman niyang may pattern. Ang mga tawag nila parehong tumataas tuwing gabi, may mga text na hindi pumapasok sa normal nilang oras ng trabaho. Si Catherine, na dating laging nasa tabi niya sa mga rehistradong family dinners, biglang naging busy rin. Nagpatuloy sila sa pag-iipon. Nagkaroon ng screenshot mula sa isang chat group, ang pangalan ay ginawang board retreat, ngulit ang mga mensahe ay masyadong pangingilabot para tawaging corporate lang. May mga lumalabas na pag-uusap tungkol sa next step at we'll secure the rest na hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin. May pasaring din sa pagitan ng mga linya tungkol sa pagkuha ng signature at agreement na hindi ipapakita sa board. Ang mga salitang iyon ay parang dahon na kumakalat sa dapit hapon. Maliit lang, ngunit apag nag-ipon, nagiging bagyo. Sa gitna ng proseso, may mga sandali ng panibagong kabiguan at pagkakatanto. Isang gabi, nagbalik kalaunan si Bruce mula sa isang meeting. Umupo siya sa gilid ng kama at tiningnan si Shena na tila pagod. Hindi siya nagtanong ng mga detalyadong bagay. Ang kanyang kamay ay dumapas sa palad ni Shena at may pag-aalalang tinig. Alam kong marami ang inuusisa, hindi mo kailangang malungkot. Kung totoo ang mga nakita ko, tahimik na sabi ni Shena, hindi ba ibig sabihin nito, hindi lang ako ang may nilalaro dito? May iba pang nag-iisip ng landas na hindi ako kasama? Hinawakan siya ni Bruce ng mas mahigpit. May mga bagay na pinipili ang mga magulang dahil sa kanilang responsibilidad. Naiintindihan man naman. Hindi iyon simpleng paliwanag. Nagsimulang mag-alangan si Shena. Mahal siya ni Bruce o mahal niya ang pagkilos na ginawang solusyon sa problema? Bakit kailangan may lihim kung puro negosyo lang? Bakit kailangan ng mga kaganapan sa dilim kung ang lahat ng kilos ay para sa pamilya? Isang araw, inanyayahan si Shena ng kanyang ama na dumaan sa opisina. Nagkatinginan sila sa maliliit na opisina ng gabinete nang walang maraming tao. Berto, nakaayos sa kanyang lumang barong, may hawak na folder na puti at medyo lumang dokumento. Shena, malambing siyang nag-umpisa. Alam naming ayaw mong maging burden sa desisyon namin, pero minsan ang kabuhayan ng marami ay nakataya. Ipinaliwanag niya ang context. Ang investor, ang matandang bilyonaryo na nag-alok ng malaking kapital, ay may kondisyon. Kailangan niya ng garantiya ng pamilya at ang pinakamalapit na paraan para makuha ang kumpiyansa ng taong iyon ay ang may malapit na ugnayan sa loob ng pamilya. Hindi ito literal, nagmadaling paliwanag ni Berto, hindi kayo binili ng pera, pero inaasahan niyang magkaroon ng alyansa, isang marriage alliance na magpapakita ng continuity ng pamumuno. Ang salita ni Berto ay puno ng pag-aatubili, umiilaw ang kasalanan sa kanyang mga mata. Napanood ni Shena ang mukha ng kanyang ina, si Silma, na sa isang banda ay nakaangat pa rin ang tinig na parang nagpapatawa, ngulit ang mga mata niya ay naluluma. Ginawa namin ito dahil para iligtas ang kumpanya, hindi para saktan ka. Umupo si Silma at hinawakan ang kamay ni Shena. Ang haplos na iyon ay hindi nagtanggal ng sakit. Ngunit naramdaman ni Shena ang kabigatan ng responsibilidad na kanilang binubuhat. Mga trabahong livelihood para sa mga empleyado, legacy ng pamilya sa lungsod. Sakit man, may rason. Sa loob ng pulong na iyon, narinig ni Shena ang isang linya na kailan may hindi niya malilimutan. Minsan, kailangan nating isakripisyo ang sarili para sa mas malawak na kabutihan.
Ito ang kantigan ng justification, isang awit na ginagamit ng mga nagdedesisyon sa harap ng moral dilemma. Ngunit sa puso niya, alam ni Shena na hindi siya handang maging sapilitang biktima. Hindi siya handang ipagbili ang kanyang sariling pagkatao kahit para sa isang kumpanya. May hangganan ang anumang pagmamahal, lalo na kapag ang desisyon ay ginawa ng walang tunay na pag-uusap. Habang tumatagal, nag-iba ang dinamika. Nagkaroon ng pagkakataon na nakita ni Shena sa isang social media page ang isang larawan, isang lumang plaque ng kumpanya na may hawak na kamay ng matandang bilyonaryo at ang kanyang ama. Sa caption, may salitang partnership at emoji na nagpapakita ng matatag na handshake. Naiintindihan ni Shena na ang deal ay tila napapalampas na sa isang procedural handshake lang, may personal element na mas malalim. Dito huminto si Shena at tumimo para mag-isip. Puting papel ang nasa harap niya, mga logs, timestamps, screenshots. Ang bawat detalye ay maliit na piraso lang. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ang isang larawan na hindi na lamang sang-ayon sa corporate strategy. Nag-umpisa siyang magplano ng mas maayos. Kung lihim ang pagkilos nila Bruce at Catherine, magiging mas maayos kung ang ebidensya rin ay kolektado ng legal at maayos. Kung may mali, dapat may proseso. Lumipas ang mga linggo na may lihim na coordination. Nagpunta sila sa hotel front desk, nag-fill out ng formal footage request gamit ang dahilan na Business Security Review. Nag-file din sila ng request para sa logs ng access sa corporate servers, legal na dokumento, hindi bypassing. Kumuha sila ng sworn affidavits mula sa isang staff na nakita ang dalawang tao na madalas na nagtatagpo sa private elevator ng building. Ang lahat ng ito ay pinal na pinapalamutian ng technical na pag-aayos ni Marco. Mga file na naka-timecode, mga still frames na malinaw pero hindi sensational. Habang ginagawa niya ito, hindi nawawala ang mga gabi kung saan si Shena ay nawawalan ng pag-asa. May mga pagkakataong pumupwesto ang dibdib niya at nananalangin siya ng maikli. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Hindi isang sermon, hindi panuntunan, isang mahina at personal na paghingi ng lakas. Pagkatapos ng 1 minuto ng katahimikan, bumalik siya sa kanyang gawain. Ang pag-ipon ng ebidensya ay hindi lamang teknik at abilidad. Ito'y paninindigan na ang katotohanan ay mas makapangyarihan kapag ito ay naipapakita ng malinaw at hindi pawang akusasyon ng. Ang pamamaraan ni Shena ay naglalayong protektahan ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang pamilya. Nais niyang iwasan ang public scandal kung wala namang basehan. Kaya mas na-maintain niya ang kalmadong tono kahit ang puso niya ay nag-aalab. Sa isang huling gabi bago ang malaking pinaplan na kasal, nagtagpo sila ng mga magulang ni Shena sa sala. Ang aircon ay tahimik, may tunog ng tagilid na trafiko mula sa kalsada. Nilabas ni Berto ang isang envelope na may dokumento mula sa kumpanya ng investor, mga term sheet at draft of engagement. May nakasaad ring clause tungkol sa public relations management at confidentiality. Nang buksan ito, napatingin kang ina, may luhang kumikislap na parang maliit na ilaw. Walang intensyon ang investor na saktan ka, sabi ni Berto. Gusto niyang kasiguraduhan na ang kasal ay magiging stable, hindi issues, hindi scandal. Kaya napag-usapan namin na mas maganda kung may closeness sa pagitan nila Bruce at sa controller ng fund niya. Ito ay isang estratehiya. Ang salita ay parang pakpak, malambot pero may talim. Shena lumingon sa bintana. May mga ilaw mula sa gusaling kalye na kumikislap. Ang puso niya ay bumibigay ng maliit na pag-urong. Alam niyang may hangganan ang pagmamahal at may hangganan din ang pagsunod. Hindi niya pwedeng basta-basta tanggapin na magiging isang bilog lang siya sa isang chart ng kumpanya. Kinuha niya ang isa pang tasa ng tsaa at ininom ng maliliit na tagpo. Sa mga sandaling iyon, naisip niya ang halaga ng pagmamayang loob, pagmamahal sa sarili. Plano niya ang magiging tugon, hindi marahas, hindi sensational, legal at direkta. Hindi siya naglalagay ng trap sa iba, ngunit hindi rin siya papayag na gawing instrumento ang kanyang buhay nang walang pahinturot. May karapatan siya na malaman ang buoy katotohanan. May karapatan siya na magdesisyon ng buo nang may impormasyon.
Ilang araw bago ang kasal, sinimulan na nilang ayusin ang technical na bahagi ng kanilang expose. Si Marco ang nag-setup ng playback system, isang malaking screen sa likod ng altar na maaaring i-activate sa isang remote. May 2 USB drive na may backup. May legal counsel na sila, isang abogado na handang tumanggap ng affidavit at magsusumite ng opisyal na request sa pulis kung kinakailangan. Ang plano ay hindi para ilagay sa publiko ang mga emosyon lang. Ito ay para ipakita ang dokumentadong ebidensya sa tamang oras at sa tamang kaparaanan para magkaroon ng real-world consequences kung may kriminal na intensyon. Sa bawat hakbang, may kalakip na pangamba. Ano kung mali ang mga ebidensya? Ano kung taong inakalang kasintahan lang ni Bruce ay may ibang paliwanag? Ano kung ang publiko ay hindi maiintindihan ang buong story? Ngulit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw kay Shena, hindi na siya babalik sa pagiging pasibo. Huling gabi bago ang rehearsal, naglakad siya ng mag-isa sa hardin ng kanilang bahay. Tumigil siya sa harap ng isang puno na may nakakabit na Christmas lights. Maliwanag ang mga ilaw na parang bituin. Hinugot niya ang shades niya at inilipat sa tabi ng kanyang mukha. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng pag-opera, dahan-dahang binuksan niya ang mga mata at hinayaan ang mundo na tuluyang tumingin sa kanya. Ito ang unang beses na hindi niya ginamit ang shades bilang panangga ng emosyon. Sino ba ang siya kung hindi kabataan na may puso at sugat? May malalim na paghinga siya. Hindi ako nilagang alok, bulong niya sa sarili. Hindi ako transaksyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad at naisip ang eksaktong diskarte. Hindi pa nila ihahayag ang lahat. Kailangan pa nilang kumpletuhin ang huling piraso ng ebidensya, ang hotel suite footage na maaaring magpakita ng pag-uusap ni Bruce at Catherine na nag-uugnay sa investor sa isang next step. May mga mensahe ring pumapasok kay Marco, mga contacts sa security ng hotel, mga kakilala ng butik na maaaring magbigay ng affidavit. Si Biggs naman ay nakikipag-ugnayan sa isang tao na may access sa mga logs ng elevator. May signature at oras kung kailan dinaanan ng 2 tao ang private floors. Lahat ng iyan ay kukunin ng legal. Bago siya umuwi sa loob ng bahay, huminto siya sa sahig kung saan nagkalat ang mga rosas mula sa proposal. Kinuha niya ang isang rose, hinawakan ang mga talulot sa pagitan ng kanyang mga daliri at napaisip. Ang rosas, maganda, puno ng simbolo, ay nagdudulot ng 2 bagay, pag-asa at paalala ng pagkawasak. Maraming mukha ang makikita sa mundo ng kasal, ang mga ngiti, ang mga hanggaran at minsan ang pag-iimbak ng maling intensyon. Sa pagbalik niya sa loob, nagulat siya nang makita si Catherine na nasa kusina, naghahanda ng isang maliit na tray ng pastries. Nagkatinginan sila ng saglit. Si Catherine ay ngumiti ng natural, parang walang binabantayang lihim. "Excited na ako, Shayna," sabi niya, habang nag-aayos ng tinapay na tila walang problema. Itinuro lang ni Shayna ang isang maliit na ngiti, hindi malaki, hindi mapusok. "Ako rin," malumanay niyang sagot. Ngunit sa loob, may rumaragas ang alon, hindi galit lang, kundi isang resolusyon. Mula sa mga larawan, mula sa CCTV, mula sa mga logs, mula sa mga affidavit, bubuin niya ang isang kaso na magpapakita ng tunay na mukha ng mga nag-iimpluwensyahan sa kanyang buhay. Hindi para saktan, para magbigay hustisya. Sa pagtulog niya ng gabi na iyon, maraming tanong ang kanyang iniisip. Paano kung tinanggihan ng pulis ang kanilang mga papel? Paano kung ang investor ay gagamit ng kapangyarihan niya para talunin ang kanilang kaso? Paano kung ang kanyang mga magulang ay magbago ng isip at pipiliin ang katahimikan sa halip na kalinawan? Ngunit ang isang bagay ang malinaw, hindi siya babalik sa pagiging isang anino. At sa umaga, iniwan niya ang kanyang bedroom na may mas matatag na lipad. May mga files na nakaayos sa kanyang bag, may copies ng CCTV na naka-backup sa cloud, may affidavit na naka-format para pirmahan. At higit sa lahat, may isang planong nakasilid na hindi marahas, hindi iligal at nakapaloob sa loob ng batas. Hindi pa dumarating ang araw ng kasal, hindi pa nabubuksan ang screen sa altar, ngunit ang mga piraso ng chessboard ay nakapwesto na. Ang mga manlalaro ay nakahanda ng kani-kanilang kilos. May mga ilaw na nakabukas sa likod ng mga bintana ng kanilang buhay at ang bawat pagbukas ng ilaw ay naglalantad ng isang bahagi ng katotohanan na kailangang makita ng tao.
Sa huling sandali ng bahaging ito ng kwento, nakaupo si Shayna sa harap ng malaking monitor. Nakita niya ang isang frame, isang close-up ng isang kamay na nagpapasa ng isang maliit na sobre. Walang salita, walang melodrama, isang shot lamang, at ang bigat ng kung ano ang nasa loo ay hindi kailanman nabibilang sa madaling salita. Siya'y huminga ng malalim. Hindi pa tapos, ngunit ang hangganan sa pagdurusa at pag-angat ay lumiliit na. Ang susunod na hakbang ay critical, i-finalize ang listahan ng ebidensya, pirmahan ang affidavit at siguraduhin na ang playback sa altar ay maayos na nakasynced. Magkakaroon ng tao na mag-feature sa kanilang side sa huling segundo, isang witness na maglalakad papunta sa altar at magsasabi ng katotohanan. Mayroong isang maliit na bagay na kailangan niyang pagtiwalaan. Sa dulo, hindi siya naghahanap ng showdown, naghahanap siya ng katotohanan. Ngunit habang nagpipinid ng dokumento at nagiayos ng mga USB, hindi niya maiwasang isipin kung ang kabuoang larawan ay bumabalik sa tanong. Kung ang kanyang mga magulang ay talagang pumayag, sino ang tunay na may sala? Ang pamilya ng groom, ang pamilya ni Bruce, ay nagpupunta ng may pride, hawak ang ilusyon na ang alyansang ito ay magbubukas ng bagong simula para sa kanilang mga plano. Dumating si Bruce ng maaga, nakaayos na tux, mukha na may pinaghalong offer ng sigla at maliit na pag-aalala. Nakita niya si Shayna sa kahabaan ng aisle bago pa man magsimula ang seremonya. Nagkatinginan sila ng panandalian. May isang imbes na ngiti sa labi ni Bruce, may ipinapakitang katiyakan na parang may lihim na isinasalisik ang kanyang panloob. Ngunit hindi siya nagpakita ng panibagong pag-aalala. Ito ang kanyang training, maging mahinahon kapag maraming mata ang nakatingin. Nang umupo ang mga bisita at nagbukas ang orkestra ng first chord ng proseso, tumigil si Shayna ng bahagya, isang malalim na paghinga at sa loob ng isang segundo, bumalik ang mga larawang inipon nila, ang mga frames na inaraho ng kanilang mga kamay at ng CCTV, ang mga chat logs na may mga cryptic na linya. Hindi niya sila binigkas pero dahan-dahang naglinis siya ng isip. Ito ang oras ng pagpapakita ng katotohanan. Sa altar, ang screen ay nakatago sa likod ng isang floral arch, dahan-dahang dinagragdan ng mga rosas na may mga talulot na parang nag-aalab. Ang officiant ay may dala ng mic, ngunit hindi pa nagsasalita. Ang musika ay nagmamansya ng tensyon. Ang isang maliit na timer na hawak ni Marco ay tinitingnan ng paulit-ulit. May mga advanced cue na nakatakda. Sa unang pagkakataon, walang dramatikong sting. Sapat lang para magbigay ng pagkakataon na makita ng lahat ang ebidensya. Nang matapos ang ilang ritual na maikli at may tradisyonal na mga linya tungkol sa pag-iisang dibdib, may pitik mula sa radyo ni Marco, ang trigger. Quietly, walang sahig naglahad ng anunsyo. Ang screen sa likod ng altar ay unti-unting nagbukas at sa unang frame ay lumitaw ang isang close-up ng hallway ng butik na kanilang pinuntahan. May time code sa ibaba ng frame, 11:47 p.m. Limitadong seconds lang ang itinakita, 2 anino, isang paglapit at isang halik. Ang mga ilaw sa garden ay tila nanlaho, ang mga tao ay nagulat, ang mga usapan ay naghinahon. May ilang nag-iisip na ito ay bahagi ng isang dramatikong gimmick until the camera cut to another screen. Pinangalagaan ni Marco ang sequence. Unti-unti niyang pinakita ang chain of events, ang close-up ng parking receipt, ang screenshot ng anonymous chat na nagsasabing next step, ang log sa server na nagpapakita ng access sa isang private folder na may draft ng engagement terms na hindi na ipapakita sa board. Hindi lahat ng mga frames ay sensational. Ilan sa kanila ay purong numbers at timestamps, pero sa pagkakabit-kabit ng mga detalye, isang mas malinaw na pattern ang lumitaw. Habang ang mga tao ay tumitig, ang isip ng marami ay nag-umpisang kumala sa pagkakaalam na hindi lamang isang pagpupulong ng dalawang kaibigan. Biglang lumabas ang isang still photo, isang frame ng text chain na naglalahad ng planong secure the signatures at isang lugar na malapit sa hotel. May pangalan na nabanggit, ang pangalan ng investor. Ang ilaw sa garden ay tila nagbago. Ang mga mukha ng ilang bisita ay nagkakaroon ng kulay. Nagkaroon ng kaguluhan sa kaliwa. May isang babae na tumayo at sumigaw, hindi para sabihing bawal ang ipapakitang mga ebidensya, kundi para ituro na bakit ngayon lang. Ang boses niya ay isang tinig ng lata at ang ilan ay napapatingin sa kanya bilang isang tao na na-influence ng panibagong drama.
Sa gitna ng mga tingin, nakita si Shayna ng kanyang ina na hawak ang palad ng kanyang ama. Ang mga mata ni Silma ay basang-basa. Berto ay luminga ng mabilis na para bang sinusubukan niyang piliin kung saan magsasalita. Si Catherine, na dating malapit, ay nagulat nang makita ang mga frame. May pagka-consternation na dumaan sa kanyang mukha. Hindi agad siya nag-react ng pagkondena, kundi tila nagulat at hinahanap ang isang paliwanag. Para sa maraming segundo, nagkaroon ng katahimikan at pagkatapos ay sumiklab ang unang pag-aalboroto. Magkano ang pinag-usapan? Sigaw ng isang matandang babae mula sa kabilang side. May ibang nanlaki ang mga mata at nagtuturo. Biglang may isang binatang lalaki na tumalon papunta sa harap ng altar, sinusubukang pigilan ang screen. "I-delete ninyo yan!" Sigaw niya, hindi maayos ang tono. Ngunit bago pa man siya maabot ng security, may ilang mga tao na dahan-dahang lumabas ng kanilang pwesto at nagsimulang magtanong. Hindi iyon ang inaasahan ni Marco at ng abogado. Ang plano nila ay hindi para sa physical confrontation, kundi para sa legal accountability. Ang abogado ni Shayna mabilis na tumayo at huminahon sa mikropono. "Makikinig po muna kayo," panawagan niya, may tinig na naglalaman ng legal weight. Ang mga ebidensyan ito ay bahagi ng isang affidavit na na-file na sa lokal na pulisya. Mayroong warrant na nakahanda kung kailangan. Kung may gustong magtanong, maaari kayong lumapit sa aming counsel pagkatapos ng seremonya. Pero hihingilin namin manatili muna kayong nakaupo para hindi magulo ang daloy. Ang officiant, na unang nagulat, ay bumaba ang tono ng usapan at dahan-dahang inulit ang mga panuntunan. Sa loob ng ilang minuto, ang mga tao ay tumayo-tayo, may mga di mabuting usapan, ngunit hindi pa sumisigaw ng hibo-libo. Ang core tension ay kumakalat ng mas mabagal. Ito ang hindi inaasahang epekto hinahanap ni Shayna. Hindi instant public shaming, isang maingat na pagpapaladlad ng katotohanan sa mga taong dapat makita ito. Ngunit hindi matanggi ang lakas ng emosyon. Si Catherine ay humarap kay Shayna habang ang mga eksena sa screen ay nagtatagal. May isang shot ng kanya na nagpapanggap na kaibigan at isang shot ng kanya at ni Bruce na lumalabas mula sa isang private elevator. Shayna, sabi niya ng may pag-aalang, "Hindi ito ang buong storya. May paliwanag. Hindi ganito dapat ipakita sa lahat." Si Shayna ay tumindig ng dahan-dahan. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagtatangkang makipagsumbatan sa harap ng madla. "Wala akong hanggarang siraan ang sinuman," ang sagot niya, tahimik at malinaw. Pero mayroong mga dokumentong nagpapakita ng pattern na hindi pawang pagkakataon lang. May mga logs, may mga chat, at may mga taong handang magsumpa sa ilalim ng panunumpa. "Hindi ko ito ginawa para sa show. Ginawa namin ito dahil ayaw namin na maitakda ang kapalaran ng negosyo at ang karapatan ng mga empleyado para sa isang lihim na alyansa." Sa sandaling iyon, nakafocus ang kamera sa mukha ni Berto. Ang pag-iyak niya ay hindi dramatiko. Ito ay simpleng pagluha ng tao na nahaharap sa mga epekto ng isang mahirap na desisyon. May kaonting pagtulak na nangyari mula sa ilang panig. Isang lalaki mula sa pamilya ni Bruce ang lumapit, mukhang nagagalit. Hindi naglaon, may isang maliit na commotion. Isang matandang lalaking kamag-anak ni Bruce, posibleng si Martin, na tinulak si Berto at, sa kagalakan o galit na hindi malinaw, hinampas ang dibdib ni Berto. Hindi naman siya sinugatan ng malala. Ang pagtulak ay hindi barb-wielding at hindi nagresulta ng physical injury. Ilang tao ang nagulat, ngulit may security na humarang at hinawakan ang magulong partehan. Ang korte ng aksyon ay pumasok ng mas propesyonal nang sandaling dumating ang dalawang pulis na may hawak na dokumentong warrant na nakapaloob na ipakita sa abogado. May kaso na nakalaps na ebidensya na nagpapakita ng posibleng paglabag sa anti-fraud statutes at conspiracy to commit misappropriation, ang sabi ng pulis sa mikropono. Hindi ito eksaherado, ito'y nakaayos at maayos na dinala. Isinuko ng pulis ang warrant upang ipakita ang legal basis ng kanilang presensya. May hinihingi po ang prosekusyon ng ilang individuals na magbibigay ng pahayag. Kayo po ay aming tinatawagan na makipagtulungan para sa paglilitis ng kaso. Nagkaroon ng tensyon, ngunit hindi ito nagdala ng shotgun chaos. Sa halip, isang taong nakaputi ang naglakad papunta kay Catherine nang may dalawang pulis na may hawak na restraining cuffs. "Catherine Santos?" Mahinang tanong. Siya ay tumingin, ang mukha niya ay may pagod at sorpresa.
Ikaw ay inuutos na sumama sa amin para sa isang maikling pag-uusap sa estasyon ng pulis dahil sa mga aligasyon na nakalink sa mga dokumentong ipinakita. Hindi pa niya tinanong ng formal charges dahil kailangan pang iproseso, ngulit alam ng lahat ang ritmo ng legalities, may probable cause na basehan. Nagkagulo, may ilan nagsabi na wala silang pakialam sa legal due process, may ilan na nagsignal na dapat managot ang mga may sala, ngunit iilan lang ang tunay na nakastandby. Ang presence ng audiensya ay nagsilbing witness sa isang proseso na ngayon ay papunta sa sistema ng batas. Hindi ito instant justice, ito ay umpisa ng legal journey. Si Catherine ay hindi agad pumayag, may pag-iyak sa kanyang mga salita. Ito ay misunderstanding, kami ay may trabaho. May mga taong hindi nakakaintindi ng business. Lumakad siya ng bahagya, nanluluwa, at sa isang sandali, may isa pang matalik na witness, isang receptionist ng butik ang lumapit. Siya ay bumaba sa altar area at sinabing, "Nakikita namin ang dalawa nilang madalas magtagpo. May mga dokumento na hawak namin at handa kaming magsumite ng affidavit." Ito ang moment na nagbigay ng bigat sa prosecution. Hindi lang isang video at isang text, kundi mga taong may hawak ng personal knowledge. Hindi dumating ang pag-aarestong bigla sa harap ng lahat sa loob ng altar. Sa halip, dinala ang paperwork na kumpleto ang proseso at si Catherine ay dinala sa labas ng garden ng maayos. Hindi siya pinipigilan ng marahas, siya ay mahigpit na ipinagbigay alam na siya ay inaalalayan ng kanyang mga karapatan, may attorney na ibibigay kung kailangan at may mga proseso na susundin, hindi nakadama ng instant lynching. Ito ay isang proseso ng batas, pero sa mata ng publiko, ang imahe ay matindi. Ang isang taong dating kaibigan ay nagkaroon ng pulang plaka sa kanyang record ng katauhan. Si Bruce ay hindi agad na aresto sa altar. Ang dynamics ng kaso sa kanya ay mas komplikado. May mga dokumento na nagpapakita ng kanyang involvement, ngunit kailangang patunayan ang intensyon at direct participation sa conspiracy. Kaya't inirekomenda ng abogado ni Sheena na hindi pilitin ang aresto ng lohikal, umayos muna sa mga initial legal steps at saka i-present ang formal na complaint. Ang pulisya ay nagbigay ng mga susunod na hakbang, magsusumite ng karagdagang affidavits, magsasagawa ng follow-up interviews at kung may cause, maglalabas ng warrant para sa kanya. Sa panahong iyon, ipinakilala na lamang si Bruce sa mga mata ng marami bilang subject of ongoing investigation. Pagkatapos ng insidente, ang halahakhak at mga pagbulong ay hindi agad bumalik sa hardin. Maraming bisita ang umalis, may ilan na nanglanghap at nagtanong ng sarkastiko. Ang press ay hindi nagtagal, may ilang photographers at maliit na TV crew na hindi pinayagang pumasok ng maayos ngulit nakakakuha ng mga frame mula sa labas. Hindi naging viral noon din ang instant, ngulit sapat na para magbukas ng mga usapan sa social media at community groups. Hindi inasahan ni Sheena ang magnitude ng exposure, ngulit alam niya na hindi siya kumikilos ng padalos-dalos. Siya ay may apoy ng intensyon, katalungan, hindi kasiyahan. Pagkatapos ng eksena sa hardin, umupo si Sheena kasama ang kanyang mga magulang at ang legal counsel sa maliit nilang receiving room. Tahimik ang usapan. "Alam naming masakit ito sa inyo, anak," ang sabi ni Berto, ang kanyang boses ay puno ng pagdadalamhati. "Alam ko," mababang sagot ni Sheena, "at itong ginawa natin, hindi para gulo, para sa katotohanan, at hihintayin natin ang proseso ng batas." Pero paano tayo makakabangon? Isa sa mga empleyado ng kumpanya ang umakyat sa pagkataon at tinanong. Siya ay isang mid-level manager na may hawak ng practical concerns, ang mga suppliers, ang payroll, ang moral ng staff. Ipinaliwanag ni Sheena ang mga planong contingency, transparency sa internal communications, isang committee na mag-audit sa terms ng deal, at pag-set up ng independent review board na may external advisors. Ito ay isang imahe na nagpapakita na hindi niya iiwan ang negosyo sa gitna ng krisis, hindi bilang retribution kundi bilang responsibilidad. May mga hakbang na kinuha ng sunod-sunod, ang filing ng formal complaint sa pulisya, ang pag-release ng affidavit na may kakabit na timestamps, ang pag-request para ma-secure ang mga server logs, at ang paghingi ng custody ng ilang kopya ng mga dokumento mula sa butik. Ang legal team niya ay maingat, hindi sila naglalabas ng mga sensasyong pelikula, sinusunod nila ang proseso, naghahanda ng witness statements at sinusukat ang dami ng ebidensya na kakailanganin para sa kaso.
Lumipas ang mga araw at ang momentum niyang kwento ay lumaki. May mga mukhang mainstream na outlet na nag-interview sa mga taong nasangkot at sa mga tenants sa butik. May mga opinyong lumutang tungkol sa arranged alliances at corporate ethics. Sa mga mundong iyon, may dalawang kwento, ang personal na sugat ni Shena at ang institusyonal na takbo ng negosyo. Sa gitna nito, nagtuon si Shena sa sarili niyang mga akbang, therapy sessions, isang counselor na makakatulong sa kanyang magproseso ng betrayal at mga pag-uusap sa kanyang ina at ama na puno ng pilosopiya at pangungumusta. Isang madaling araw, nagpunta si Shena sa istasyon ng pulis para magbigay ng bagong sworn testimony. Hindi siya nagpunta bilang isang mandirigma, pumunta siya bilang isang testigo ng katotohanan. Inilahad niya ang kanyang timeline, pinakita ang kanyang personal notes kung kailan niya nakita ang iba't ibang message at kinuha ang kanyang consent para suriin ng prosekusyon ang lahat ng digital entries na dahilan ng kaso. Ang pulis na naka-assign sa kaso ay mahinahon, professional at malinaw na nakakita ng probable cause para magsagawa ng follow-up arrests. Ilang linggo ang lumipas, ang court process ay nagsimula. May preliminary hearing kung saan pinakita ng prosekusyon ang mga pangunahing ebidensya, ang chat logs, CCTV stills, email threads at sworn affidavits mula sa boutique staff. Si Catherine ay formally charged with conspiracy to commit fraud at with misrepresentation. Si Bruce ay mas komplikado, may mga charges na inihain pero ang kaso laban sa kanya ay nangangailangan ng mas malalim na pagtatasa ng provable intent. Sa courtroom, nakita ni Shena kung paano kumagalaw ang sistema ng hustisya. May cross-examination, may mga objections mula sa depensa at may judge na nakikinig ng may timbang. Hindi ito instant vindication, ito ay isang halata na proseso ng paglatag ng katotohanan ng paghanap ng testimonies at corroboration. Sa labas ng courtroom, may mga taong nag-aalok ng simpatya at may mga taong nag-iisip ng bagong opinyon. Ang pamilya ni Bruce na unay nagpoprotekta sa kanilang angkan ay nagkaroon ng division. Ang ilan ay naniniwala sa pagkuha ng legal advice at pag-audisyon ng mga facts. Ang iba ay nagtatanggol pa rin na sinasabing may mga aspektong hindi pa nalilinaw. Ang media coverage ay hindi na ganoong kagulat. May mga damdaming kumalat sa internet, ngunit unti-unti ring lumulubha ang mga opinion threads. Ang pinakamahalaga kay Shena ay hindi ang noise ng mga komentaryo, kundi ang katotohanan na ang proseso ay dumadaloy. Habang ang legal na usapan ay umiikot, unti-unting nagbago ang buhay ni Shena. Hindi siya bumalik agad sa parang dati. May mga araw na hindi niya gustong makipag-usap sa kahit sino. May mga araw na juta ang kanyang lakas. Pero unti-unti, sa tulong ng therapy at ng mga kaibigan, nagsimulang manumbalik ang puso niya. Nagtayo siya ng isang maliit na support group sa loob ng kanilang kumpanya, hindi bilang isang PR stunt, kundi bilang isang tunay na need to connect sa mga empleyado na na-stress dahil sa sitwasyon. Nagkaroon din ng open forum kung saan pinalagdaan nila ang mga bagong governance rules para protektahan ang company assets at ang autonomy ng mga empleyado. Sa isang gitna ng buwan, nagkaroon ng public hearing kung saan ang investor firm ay humaharap sa board para ipaliwanag ang kanilang condition at ang mga datos na humantong sa kanilang proposal. Dito napakita ni Shena ang kanyang bagong perspective. Hindi siya galit sa idea ng strategic partnership, kundi sa paraan ng pag-implement nito. Kung ito ay ginawang lihim at naglalaman ng personal na elemento nang hindi pinoprotektahan ang karapatan ng isang individual, ito ay mali. Nagbigay siya ng mahinahong pahayag. Hawak namin ang responsibilidad para sa livelihoods ng aming tao, pero may hangganan ang pagsasakripisyo ng individual para sa korporasyon. Ang consent ay kailangang mayroong transparency. Habang naglilipas ang mga buwan, may mga resulta na dahan-dahang lumilitaw. Si Catherine ay nasa ilalim ng hukuman at ang kanyang mga assets ay siniyasat. Si Bruce na inaakusahan sa ilang counts ay humarap sa mas mabigat na legal trench. Ang kanyang defense ay nagsasabing wala siyang diretsyong intensyon na siraan ang integridad ng kumpanya at na ang kanyang mga pulong ay bahagi ng business negotiation.
Pero may mga message threads at patterns na nagpakita ng coordinated moves. Sa legal terms, hindi ito simpleng pag-ibig na nasawi, ito ay sinuri ng mga legal experts bilang isang plano na may malinaw na economic gain motive. Sa personal na buhay ni Shena, dumating ang isa pang sandali ng pagkilala. Isang gabi, matapos ang isang mahabang hearing, naupo siya sa balkonahe ng kanyang lumang kwarto. May hawak siyang tasa ng tsaa at ang hangin ay may malamig na ibig sabihin. Tumingin siya sa mga ilaw ng lungsod at naisip ang lahat ng nangyari. Ang betrayal, ang legal process, ang pagod. At tumalima siya sa isang simpleng katotohanan. Hindi niya kailangan ang approval ng mga taong nanloko sa kanya para mabuhay. May sarili siyang halaga na hindi nasusukat ng kasal o ng money deals. May mga tao siyang pinagmamalaki, ang kanyang pamilya, na kahit nagkamali ay nagpakita ng pagkukumpuni. Ang kanyang mga kaibigan na nagbuno sa kanya sa gabi ng plan. Ang mga empleyado na nagtrabaho para sa kanilang kumpanya. Nagpasya siyang gumawa ng isang bagay, magtatag ng isang maliit na scholarship fund para sa mga visually impaired na estudyante na gustong pumasok sa business school. Hindi ito isang monument sa galit, ito ay isang pagpapatunay na kahit ano puman, ang kanyang narrative ay magbibigay ng chance sa iba. Pinangalanan niya itong Katahimikang Fund, isang ironic but gentle name. Katahimikan na pinili, hindi katahimikan na pinilit. Ang community reaction sa bagong proyekto ay mixed. May mga nagsasabi na siya ay nagpapakita ng false virtue, may iba naman na humahanga sa kanyang resilience. Pero hindi ito ang pinaka-focus ni Shena. Ang focus niya ay ang pag-rebuild ng sarili, ang pagpapakita na ang dignidad ay hindi nasusukat sa pagkapanalo sa korte o sa pagiging public figure. Ito ay nasusukat sa araw-araw na desisyon niyang tumayo ng may integridad. Sa hindi nalilimutang punto ng serye ng events, biglang dumating ang panibagong tawag, isang settlement offer mula sa pamilya ni Bruce. Hindi isang admission of guilt, ito ay isang pagnanais na matapos na ang public scandal at ibalik ang kumpanya sa track ng normal operations. Nagpasya si Shena at ang kanyang legal counsel na suriin ang offer. Dito nagpakita ang maturity. Hindi lahat ng bagay ay kailangang gawing digmaan. May pagkakataon na mag-settle kung ang legal outcomes ay hindi magdudulot ng systemic change. Ang proposition nila ni Shena ay hindi monetary. It included an agreement to revise the corporate governance, to include anti-conflict clauses, and to secure independent oversight to prevent similar situations. Ito ay isang pragmatic victory, hindi dramatiko, ngunit makabuluhan. Ang korte ay nagtungo sa isang plea bargain para sa ilang counts ni Catherine, habang ang iba pang counts ay iniwan para sa trial. Si Bruce ay napilitang harapin ang public scrutiny at ang judicial process. Nagpatuloy ang mga preliminary hearings. Ang legal road ay hindi mabilis at hindi rin ito perpekto. May mga delays, may mga appeals at may mga negotiation. Ngulit hindi iyon ang mahalaga para kay Shena. Ang mahalaga ay may proseso na kumikilos at siya ay bahagi ng pagbabantay at pagtukot dito. Sa personal na realm, unti-unti siyang bumalik sa social life, hindi upang maghanap ng bagong pag-ibig, kundi upang muling matuto na magtiwala. Nagkaroon siya ng mga dinners kasama ang ilang dating kaibigan, may mga afternoons ng laughter with Silma and Berto na hindi puno ng pangungunawa kundi puno ng normalcy. May isang hapunan na naganap kung saan nagkwentuhan sila ng mga simpleng bagay, mga bagay na dati ay napapanis dahil sa overloaded na buhay nila. Ang mga maliliit na moments na ito ang naging gamot, ang pagtawa habang nag-aayos ng mga lumang family albums, ang paglalakad sa palengke na magkaanak na hindi dramatized. Sa isang mahinahong paglabas sa simbahan, naglalakad si Sheena at huminto sa harap ng isang maliit na altar. Hindi siya gumagawa ng sermon, hindi rin siya naglalagay ng theological pronouncements. Sa halip, si Sheena ay nagmuni at nagpasalamat ng simpleng salita. Lord, salamat sa lakas. Walang pangakong milagro, hindi niya ginawang dahilan ang pananampalataya para idikta ang resulta. Ito ay isang personal na sandali ng paghingi ng lakas sa harap ng pagsubok. Ang pinakahuling eksena sa legal na arc ay hindi isang instant coup de teatro. Ito ay isang ordinaryong araw ng korte kung saan nagdesisyon ang hukom sa ilang preliminary matters.
May isang small victory. Ang judge ay nag-order ng forensic audit sa mga accounts na nalink sa investor dealings. Ito ay isang hakbang na makakuha ng mas malalim na katotohanan at posibleng magbigay daan para sa structured accountability. Hindi ito isang declaration of guilt. Ito ay isang proseso na magbibigay ng mas maayos na basehan para sa susunod na hearings. Sa huling bahagi ng kwento, ipapakita natin ang pagbabago ni Sheena at ng kanyang community. May mga cutaways, mga empleyado na bumabalik sa trabaho ng may mas malinaw na rules, mga board meetings na may bagong transparency clauses, si Silma na nagtatayo ng maliit na livelihood program para sa mga bakanteng empleyado na naapektuhan ng scandal, si Marco at Biggs na nagtatayo ng tech compliance protocols para sa kumpanya, ang maliit na scholarship fund ni Sheena na nagsisimula ng tanggap ng aplikasyon. Ito ang mga butil ng pagbabago, hindi sensational, ngunit sustainable. Isang huling intimate moment ang nagtatapos ng kwento. Lumabas si Sheena ng kanilang bahay sa dapit hapon. May hawak siyang isang maliit na buke, isang shortcut buke, na binili niya sa may corner stall, hindi kasing grand ang proposal roses, ngunit may buhay naman. Umupo siya sa porch, inilipad ang isang petal na parang isang maliit na ritual ng letting go. Hindi naramdaman ang malalim na galit na naghihintay, naramdaman niya ang isang kalmadong resolusyon. Hindi niya kailangan na patunayan pa sa sino man. Alam niya na may mga sugat na hindi agad maghihilom pero nagsimula na ang proseso ng pagbabalik. Sa huling pagtingin sa screen ng buhay niya, may larawan ng isang CCTV monitor, isang simbolo ng kung paano nagtatrabaho ang katotohanan. Ngunit, sa ilalim ng monitor, may isang maliit na post-it note. Araw-araw, buhayin ang dangal. Ito'y paalala na hindi ang drone ng evidence ang siyang pangunahing hawak ng buhay niya, kundi ang araw-araw na pagdedesisyon niya na maging tapat, legal at dignified. Ngayon, isang maiksing paalala, kung ikaw ay dumaranas ng pagtataksil, panlinlin lang o anumang sitwasyon kung saan ang iyong karapatan at dignidad ay nilalabag, humingi ng legal counsel. Dokumentuhin ang ebidensya ng legal at humanap ng mga taong mapagkakatiwalaan. Ang laban ni Sheena ay hindi isang paandar ng pelikula. Ito ay paalala na may mekanismong maaari mong gamitin at ang hustisya ay mas matibay kapag sinundan ang batas. Ang kwento ni Sheena ay nagtapos hindi sa isang instant na tagumpay o sa mabisang paghihigante, kundi sa isang serye ng pagpili. Pinili niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa loob ng batas. Pinili niyang hindi maging instrumento ng sariling pagdurusa. Pinili niyang magpatuloy, magtayo at magbigay ilaw sa iba. At sa bawat hakbang, huminga siya ng malalim at pinilit ang kanyang puso na manalig muli sa sarili. Sa huling sandali, si Sheena ay tumayo sa harap ng isang maliit na pond, tinignan ang kanyang refleksyon at dahan-dahang inalok ang isang maikling panalangin. Lord, bigyan mo po ako ng payapang puso para harapin ang mga araw na darating. Hindi namin hiniling ang lahat nito, pero sa iyong tulong, mapapabuti namin ang aming landas. Amen. Hindi isang manifesto ng supernatural, kundi isang personal na paghahanap ng lakas. Kung ang kwento ni Sheena ay nagbigay sa iyo ng pag-asa o nagpaalala na mahalaga ang iyong dignidad, bahagi ito sa isang taong kailangan ng paalala. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyong nangangailangan ng payo, humanap ng legitimate legal counsel at support networks. At kung gusto mong makatulong na magdala ng higit pang kwento na may aral at pag-asa, mag-subscribe at i-share ang kwento na ito. Ang pinakamahalaga, mahalin muna ang sarili.